Hey guys, welcome back again to my channel. Ken here. So today is Saturday and may nakita kong Vietnamese cafe resto dito. Malapit lang pala siya dito sa amin. Matagal ko na siyang dinadaanan pero hindi ko alam na Vietnamese cafe yun kasi nag-search lang ako sa Google and nirecommend siya ni Google sa akin. So ngayon pupuntahan natin yan. Check muna tayo. Matagal ko na nakita tong cafe na to. Vietnamese pala siya. Hindi ko na-realize yun. Hindi na ako nakapag-intro ng ice. Wait lang. Okay, let's try the egg coffee nila. And then, bun cha. So, mag-aano na lang ako. Egg coffee, ice, and grilled pork banh mi. So, let's go and order. Nag-accept kayong card? Or online payment? Online payment. Egg coffee, ice, and grilled pork banh mi. Yun lang. Magkano tayo? 359. 359. Hi guys, welcome back again to my channel, Ken here. So today, nandito ako sa may cafe. So kanina pa ako nag-iisip kung saan ako pupunta. And actually, nakita ko lang doon sa Google. And madalas ko nang daanan tong area na to. And hindi ko siya alam na Vietnamese cafe pala siya. Doon ko na-realize na Vietnamese cafe pala siya. Kasi ang nakasulat Saigon Cafe something kitchen. Ayun, nakakatawa. Kasi kanina pa ako nasa bahay. Nag-iisip ako saan ako pupunta. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. So nag-research ako. Sabi ko magka-cafe na lang ako. So dito ako napunta. Parang nagulat lang ako kanina kasi naghahanap ako ng Vietnamese na cafe. Meron pala dito malapit sa amin. So ayun, nag-order na ako and wala akong plan today pero kanina pa ako nag-iisip kung anong gagawin. And yeah, tingnan natin kung okay yung pagkain nila dito. And nag-order lang ako ng coffee and banh mi. So next time sa Vietnam na natin magagawa to. Sa mga susunod na gagawin ko ngayon, hindi ko pa alam. Wala akong plan ngayon pero tingnan natin kung ano mangyayari sa day natin today. So nakakain muna ako and magko-coffee kasi hindi pa ako nagko-coffee ngayon. Super wala akong energy. So, inaantay ko lang yung food. And ang nice ng cafe nila dito. Hindi ko na-expect to actually. Kasi nga, di ba, lagi ko nadadaanan. And eto siya. Ayan. Very Vietnamese pala yung style niya. Saigon Kitchen Cafe. Pero hindi siya masyadong pinupuntahan eh. Pero like, feeling ko deserve nito ng more customer. And hindi ko na-expect na ganito yung itsura sa loob. Kala ko normal na resto lang siya. Vietnamese cafe pala. Plan ko sana magbinangonan. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Parang bored na bored ako. Ano oras na oh? Magpo 4 PM na and wala talaga akong plan kanina. Siguro kanina pa akong wala nag-iisip kung anong gagawin. Pero wala akong magawa. Pero good thing. May na-discover tayo ngayon. At malapit lang sa amin. So, pwede ko balik-balikan para mag-coffee dito. And hindi super crowded. And sakto lang yung tao. Or maybe baka dinner ang marami dito. So, yeah, next time order tayo ng bun cha dito. So, ito na yung order ko guys. So, this is grilled banh mi pork and Vietnamese egg coffee. So, first time ko pala matatang itong egg coffee. Curious ako sa egg coffee kung ang lasa niya ba. So, malalasahan na natin siya. So, let's try the coffee first. Lagi ko na ito nakikita sa mga nagtra-travel sa Vietnam. Sarap siya guys. Medyo nalalasahan ko naman yung pagka-egg niya. So, yung coffee niya hindi ganun ka-strong pero like mas matamis siya. Mas gusto ko minsan yung medyo matapang na kape. Pero parang hindi siya ganun katapang. Ewan ko ba kung ganun ba yung lasa ng egg coffee. Or baka later, mas matapang siya pag medyo nawala na yung tamis. Pero masarap siya guys. So, this is 9 out of 10. Gusto ko sana ng bun cha. Masarap daw yun. Ang in-order ko lang muna para light lang, masyado ng heavy kasi baka magalap ako later. So, ito naman yung banh mi nila. I-try din natin. Hindi ito sponsored ha. Nakita ko lang to sa amin. Ni-recommend ni Google na malapit sa amin na restaurant. Thumbnail. So ayun guys, try na natin tong banh mi. Ang banh mi medyo madumi kainin. Kailangan natin ng cover. Nandito pa rin yung bandana yung gagawin kong cover. May bandana ako dito. Hindi ko kasi ito nasuot last time dapat. Magbabandana ako. Igaganon ko kasi super init na init ako. So gawin na lang natin siyang pangsalo ng banh mi para hindi tayo madumi. Okay, here's the truth. Ito yung itsura niya. Yan. May singaw pa naman ako. Parang ang hirap kainin. Ang laki niya. Ano ba to? The struggle. Wait lang. Puro tinapay pa yung nakagat ko eh. So masarap siya. Usually ganda naman yung banh mi. Medyo crunchy talaga yung tinapay. Masarap siya. So yeah, babalik ako dito para mag-coffee and mag-banh mi pag may time ako or
bored ako, marirecommend. So, i-rate ko to na 9 out of 10, guys. So, this is 9 out of 10. Actually, pwedeng 10 to. Pero like, gusto ko kasi yung medyo matapang eh. Siguro kung medyo mas matapang yung coffee and mas less sweet, 10 out of 10. Pero super okay naman yung lasa niya. Kung mahilig kayo sa medyo sweet na coffee, ako kasi medyo mahilig ako sa matapang na medyo sweet, 9 out of 10. Pero pasok siya, recommended tong puntahan. I think deserve nila. Kasi medyo mahilig kasi ako sa banh mi. Pero feeling ko may mas masarap pa na banh mi. Makikita natin pag nag-Vietnam tayo kung ano ba talaga lasa ng egg coffee. Yung mga legit authentic talaga. Feeling ko parang authentic kasi siya. So yung nagastos ko lahat is $3.59 for this. Sulit naman siya. And masarap yung food nila dito. Next time try natin yung buncha and yung po. Kung napapansin nyo, pag nagka-coffee ako, hindi ako masyado ma-order ng mga pastry or mga sweets kasi nawawala yung lasa ng coffee. Kaya madalas pag nagka-coffee ako, coffee lang talaga. Hindi ako mahilig kumain sa cafe. Pero okay itong dalawa, banh mi and coffee kasi hindi naman to sweet or minsan kasi trip ko na mag-coffee talaga. Hindi ko gusto kumain. Xin chào, Vietnam. Tama ba? Xin chào. Xin chào ba yung sa kanila? By the way guys, kanina na talaga wala akong plan. Kanina pa akong 1 p.m. Actually 12 ng tanghali. Ako nag-iisip kung saan ako pupunta. Ang dami ko na pinag-iisip kung anong content ang gagawin ko ngayon. Pero ayoko kasi ma-pressure. Pero tamad na tamad ako kanina. Then na-try kong maging productive. Pero like, hinabot na ako ng 3:30 kakaisip kung saan pupunta. So nag-search na lang akong cafe. Sobrang tinatamad na akong gumala. Tapos nag-isip din ako, pumunta kaya ako na Angono. Pumunta akong Binangonan. Parang alam niyo yun, parang nag-overthink na ako kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung ano yung direction na gagawin ko today. Kasi tinatamad na talaga ako and magpo 4 p.m. na. So naubos yung oras ko. Imagine yun, parang halos magpo 4 hours ako nag-iisip kung saan ako pupunta. Kasi minsan ganun ako, parang ayoko na may plans pero biglaan. Pero minsan yung pag na-imagine ko pa lang yung biyahe, yung init, parang napapagod na ako. Ewan ko, yun na feel ko kanina na wag na lang. Mag-isip din ako kung mag-BGC ako pero wag na lang, parang nakakapagod. Ang init-init, super init ngayon ng summer. Ayun, ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta after ko dito. So siguro tambay lang muna ako dito, then let's see kung saan tayo mapadpad later. And yeah, verdict for this cafe, okay siya and babalikan ko dito. Gusto ko yung banh mi nila at saka itong egg coffee. So next time try natin yung coconut coffee. Sarap siya. So next time dapat makapag-isip na tayo ng matino ba. Yung aalis ka pa lang, iniisip mo pa lang yung biyahe pamunta. Kahit mag-grab ka pa, sobrang tagal, sobrang init. Parang pumapasok na agad sa isip mo na ay pagod ka na, hindi ka pa nakakapunta din. So ganun yung minsan iniisip ko, kaya parang magpapahinga na lang sana ako sa bahay. Kaso sayang naman yung araw kasi Saturday ngayon and ayoko masayang yung day. And I think content day ko kasi talaga ang Saturday and Sunday. So sayang naman, diba? So finish ko na. And good thing may na-discover tayo dito around sa area namin na super lapit lang. So maybe next time pwede mag-work dito. Ginawa palang workspace yung cafe nila, no? So ubusin ko lang yung food ko dito and tong coffee. Then I'll see you later guys kung saan tayo mapapadpad. Bahala na kung saan tayo dalhin ng hangin today. And I'll see you later guys. Bye! And ito pala yung view ko guys. Tignan nyo. Dito talaga ako pumesto sa may entrance. Para ito maganda yung lighting natin. Para may natural lighting tayo. Tapos may dalawang electric fan pa sa gilid ko. Kaya dito ako pumesto. Ayan na. So yeah, dami ko na naman sinasabi. So see you later guys. Bye! Okay guys, so tapos na ako kumain and nag-book na ako ng Move It. So now pupunta tayo ng TLC Park sa Taguig. Diba ang random? Pupunta tayo sa Taguig. Palis na ako dito ngayon. So let's go. Pupunta na ako ng Taguig. See. So inantay ko lang yung Move It ko. Mag-Move It lang ako papunta doon. 198 papuntang TLC Park sa Taguig. First time ko lang pumunta doon guys. So I'm so curious. Kasi wala na akong mapuntahan. Dito na siya. So let's go. Nandito na ang aking Move It. Hi guys, so nandito tayo sa TLC. Tama ba? Anong lugar ba to? Hindi ko alam kung from Rizal to Taguig. And hindi ko alam kung saan yung Carnival Park pa. Kararating ko lang mga 13.85 kilometers si Layos. Nahagard ako din sa may Move It. Naplat yung buhok ko, so maglagay na lang tayo ng salamin. So hindi ko alam kung ano meron dito. So puntahan natin yung Carnival. Hindi ko alam kung sa part to. Parang napunta ako dito sa mga lisensya. So let's go. Okay na siguro itong itsura ko, no? Ang ingay nila dito. Wait, tanong natin sa guard. Para like wala natin yung expect. Kung wala, di umalis na tayo dito. Okay na yan. Eh, kuya, excuse me. Saan po yung parang carnival ba? Doon.
17? Ah, sige. Thank you, kuya. Hindi ko alam eh. Parang ang layo ko, guys. Parang kanina pa ako may nakikita parang cherry blossom na mga puno dito. Pati dito ang dami. Ang ganda niyan siguro pag super dami. Kasi kanina ko pa tinitingnan, parang ang ganda. Parang white cherry blossom. Magsi 6 p.m. na and medyo malayo pala yung binabaan ko kasi may number pala dito. Medyo malayo tayo. Parang may mga license na nagaganap dito sa binabaan ko. Mali. Didilim na tong vlog ko. Magsi 6 na eh. Oh, shout out. Balikan ko na lang kayo later pag nandun na tayo sa area na yan. Bilisan na natin. Wala nang araw guys, palubog na siya. Tingnan nga natin yung parang cherry blossom. Kanina ko pa nakikita yung parang cherry blossom. Ang ganda niya sana, no? Kung medyo healthy yung plants. Kasi parang tuyot na yung mga pinagtatanim. Makakahingal, ang layo pala. Parang mga puti-puti siya. Iba yung itsura niya. Yan pala siya. Hindi pala siya cherry blossom. So first time ko lang sa TLC Park and 5 p.m. to 10 p.m. ata nagbubukas yung carnival dito. Matagal ko na nadadaanan to pero wala na, curious lang ako. So dito na ako dumiretso. Actually hindi naman to planad. Parang biglaan lang. Napag-trip ako na pumunta talaga dito. So yeah, ito na. Parang walang tao. Parang ang saya dyan, oh. Think Big Taguig. Nahihingal na ako. Yung binuko lang, may nakita lang kasi akong TLC Park Taguig. So yun yung binuko. Ang layo pala ng binabaan. So next time pag magpupunta kayo dito, magbubook kayo, make sure na sa area ng mismo. Kasi may gate pala. So gate 7 ata yung sa carnival. So ayan, take note. May ganap dito, guys. Pero yung isa po, hindi na tinapos yung race. 5 riders na lang sila. Init, grabe. Kung may ganap dito, parang bike racing. So, punta tayo dito sa Carnival. Ito yung area na yun. So, ano siya? Gate 7. Parang wala pang tao. So, ayan siya. Wow! Gusto ko sana makita yung lake dun eh. Ang nice ng area na to. Alam ko bago pa lang to eh. So, ayan na. Taguig Lakeshore Carnival. So, welcome to TLC Carnival. Ito daw. Nakagard na ako, guys. Ba't parang walang tao? Parang walang may interest. So, ito siya. Wala masyadong tao. Ba't walang tao? Or mamayang gabi pa to? Ano oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na bubukas to. Pero bakit walang tao? Hindi pwede to. Ay guys, so nakaupo lang ako dito. Para wala pa masyadong tao dito. Hindi ko alam kung anong exact time nagbubukas tong carnival na to. Pero let's see. Pero may mga ibang tao dun. Ewan ko kung bakit di gumagana or baka gabi pa yan. Parang mga maganda dito actually. Pero hindi masyado dinudumog. Pero siguro may time na madaming tao. But today is Saturday. So bahala sila dyan. Basta tayo, mag-enjoy tayo dito. So ito yung view ko ngayon dito. Ang nice niya, no? Mahangin din. So not bad. Bago lang din tong ganap na to dito sa Taguig. Ang init. Pahinga muna tayo dito saglit din. Punta tayo din later pag medyo may bukas na or pag may mga tao na. So parang wala pa eh. Yan guys, parang wala nga tao. Anong oras na? 6 na. Tingnan natin. Punta na tayo doon. Medyo nakapagpahinga na ako ng konti. Tatahimik dito. Busy sila dun sa may parang racing. Tingnan natin to. Parang may lake dito eh. Ayan o. Pasok tayo din sa may entrance, hindi pa bukas yung ilaw. So, parang yung mga booth ng carnival, walang tao. So, baka hindi siya bukas. Pero let's see. Ayan siya, guys. Walang ganap. So, sarado siya. Tingnan natin. Pag hindi nagbukas yung ilaw nito mamaya, so, ibig sabihin, sarado siya. Or tama ba yung pinuntahan ko? Ito ba mismo yung carnival? Parang hindi ito. So, ito yung tambayan. May mga nakatambay din dito. Pero hindi ito yung nakita ko sa internet eh. Parang may mga extreme rides. So, saan yun? Feeling ko guys, hindi ito yung area na yun. So, hanapin pa natin. Pero ito lang kasi yung carnival. Nakasulat kasi carnival. So, baka ito na yun. Pero yung nakita ko kasi sa online, parang may mga malalaking rides din. So, baka hindi dito. So, check pa natin din sa kabilang side. Walang tao talaga eh. I mean, may tao. Pero like, walang yung mga stuff dito. Wala, diba? So, let's check yung kabilang side. Robin Ciudad. Madilim na. Busy sila dito eh. Hindi ko alam, ayun na ba yun or tinanggal na? Tapos na ba? Taguig Lakeshore Carnival eh. Wala naman ako nakikita ng carnival dun sa kabilang side. So, nasan yun? So, fake news or tapos na? So, ito nga ata guys. Pero para wala masyadong tao. Tama ba itong pinupuntahan ko? Or nawala na talaga yung area na yun? Or tapos na ang mga pa-rides nila? Bili muna tayo ng water. Water, isa lang. At wala na yung mga parang rides ba? Yung mga rides dito, saan ba yung area? Ito. Ito. Pero hindi na bukas. Sarado na. Hanggang 6 lang yan. Hanggang 6 lang. So, usually, anong oras siya nagbubukas? 6 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Tapos magsara siya. Balik siya ng 2 to 6 ulit. So yung kabila, ano yung dun? Mga ano lang yun. Carnival, pambata. Ayun. Parang- Bukas lang yan kapag may event. Hindi siya Okay. bukas ngayon. Sige, thank you.
Tinanong ko dun kay ate girl na yung about sa ride. So, maga pala nagbubukas siya. So, mali information sa social media. Tapos yung kabilang side, parang nagbubukas lang daw siya pag event. 10 a.m. daw ata nag-open. Hanggang 6 lang pala yung mga rides dito at saka yung parang playground dito. So, wrong timing tayo. So, tumambay na lang tayo dito sa area na to. Or manood tayo ng racing. Kasi international ata tayo. May narinig ako kaninang Thailand. Puro bata lang sila. Mga bata nga guys, tingnan natin. Approaching the finish line! Champion Yen! So yun guys, sarado na tong carnival dito. Hanggang 6 lang siya. And aalis na ako dito kasi ano tawag dito? Kalimutan ko. Clearing na daw. Pauwi na ako. Wala na rin kasi magagawa dito. Sarado na. Pero it's okay kung hindi siya bukas. Wala, tinignan ko lang at least na-check natin, di ba? Para alam na natin next time, hindi na tayo babalik. Kung naghanap kayo ng joyride ngayon, today, April 18, hindi kayo makakaharap kasi nandito sila lahat. Parang ewan ko may ganap ata. Ayan. Nakapila sila dun sa marami. Ewan ko kung ano yun. Parang license. Wala na magawa dito sa tag. Parang maling decision to, pero it's okay. Kung bakit dito ako napadpad, natatawa ako kasi sumunod na ako sa mga joyride rider. Ngayon pala mga nakapark yung motor nila dito sa area na to. So umupo na lang ako dito. And yeah, wala na masyado magawa dito. And pauwi na rin ako. Magbubok na ako. So yeah, thank you for watching this video. And don't forget to subscribe, like, and share. So see you in my next video. Bye!